Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! Welcome po ulit sa ating panibagong update tungkol kina Kim and Paolo Abilino. Sa bawat update natin, tatalakayin natin ang mga pinag-uusapan sa mundo ng social media tungkol kina Kim and Paolo Abilino. Kaya naman kung hindi pa po kayo nakasubscribe dito sa ating channel nako, i-click nyo na po yan and isama nyo na din ang bell button. So ayan, welcome back again sa ating YouTube channel mga ka-Kimpaw, and sa update natin ito, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan kina Kim and syempre kay Paolo Abilino. Pero bago po ang lahat, narito muna ang mga napili nating komento patungkol yan sa naging previous update natin. Unang komento mula po ito kay Ginang Teresa Burkat. Sabi niya, hindi yan Kimpaw kaya hindi naglagay ng disclaimer. Alam niya na magkakagulo ang Kimpaw fans. Nasaan ang tiwala natin sa Kimpaw sa dami ng mga paninira? Sana panatag na tayong lahat. Pinagtatawanan lang tayo ng mga bashers. Kung magpapaapekto tayo, akala ko ba alam natin ang totoo at panatag tayo? Bakit dami pa ring naguguluhan sa mga issue? Walang katotohanan. Maraming salamat po sa komento, Ginang Teresa Burka. Maraming salamat din sa pag-remind dito po sa mga listeners natin sa update nating ito tungkol doon sa tiwala, 'di ba, for Kim and Paolo Abilino. Yes po, bakit pa nga ba may naniniwala doon sa pa-blind item na yon na merong K and P? Kahit may sabihin silang Kim and Paolo Abilino dyan, kung kilala natin at alam natin kung anong meron kay Kim and Paolo Abilino, hindi tayo maaapektuhan dyan, diba? Kaso nyo, meron pang ibang mga page na nag-share ng tungkol dito. So yung mga followers po nila na mga Kimpaw fans, di magiging ano po, 'di ba? Para magkakaroon ng doubt, magkakaroon ng question na totoo ba talaga ang Kim and Paolo Abilino? Nakikita naman natin sa kilos nila kung ano meron sa kanila. Tapos isang post lang, maniniwala na agad tayo, 'di ba? Ibig sabihin mababaw yung paniniwala ng mga naniniwala sa pa-blind item na yon na may initial po na K at P. Diba? Lalo na kung pinangalanan nyo ng Kim and Paolo Abilino, baka ang daming napaniwala doon. So, kahit na kumalat yung mga ganyang post, mga ka-Kimpaw, kung kilala natin si Kim and Paolo Abilino, tatawanan na lang po natin yan at hindi po tayo mag-aalinlangan for Kim and Paolo, diba? So, maraming salamat po sa komento at sa paalala, Ginang Teresa Burka, God bless po, and mag-iingat kayo. At ang pangalawang comment naman ay mula po kay Ginang Norma Dayag. Sabi niya, "Good evening, Dries. Is this legit?" Nagulat ako sa caption mo. Bakit naman nanilayasan ni Pao si Kimi nung nag-blow out ng lasagna? Actually, Ginang Norma Dayag, yan po ang pinapalabas ng mga bashers. Nawala daw po si Paolo Abilino, nanilayasan daw po si Chinita Princess ni Paolo, kaya wala daw doon si Paolo. 'Di ba? So nakakaloka lang po yung mga pinagkakalat nila. Hindi lang po nila makita si Paolo na nasa tabi ni Kim Chiu, gagawa na po nila yan ng mga kung ano-anong issue. So nakakaloka lang. Sabi ba dito, yung mga bashers ay nang babash na naman sa kanila kasi wala sa picture nung nag-blow out ng lasagna. There is mag-react ako doon sa yakapan nila. Inggit kasi sila at 100% na si Paolo. Cause of the watch. Never mind the bashers kung ano yan mindset nila. Kasi nababaliw ang mga iyan pag walang maibash. Diba, bayaran ang mga iyan. Kaya kailangang maghanap ng issue para may maibash sa Kimpaw. There's truly yung mag-asawa na kilos nila doon lang sa pag-asikaso ni Kim sa pagkain ni Paolo at pagpapainom niya ng gamot kay Paolo, di gawain ng walang relasyon, kundi mag-asawa sila. Kaya just continue our prayers for them because God prayers will be answered soon. Praise the Lord. Alleluia. Amen. Yes po, Ginang Norma Dayag. Tama po kayo doon. Hindi po gawain ng walang relasyon, ha? Yung pag-aasikaso ni Kim Chiu, pagpapainom ng gamot kay Paolo Abilino na tinatakal niya pa po yung syrup, 'di ba, para maipainom kay Paolo. 'Di ba, sinong loko naman ang gagawa nun kung walang sila, 'di ba? So, napakarami po mga ka-Kimpaw na basihan natin para masabing may Kim and Paolo Abilino relationship. Yung mga may doubt lang po, yung mababaw yung paniniwala kay Kim and Paolo. Kaya konting may mabasa lang po, 'di ba? Ay, ganto ganyan. Konting may mabasa lang, bumibitaw na kay Kim and Paolo na kesyo ganto, kesyo ganyan.
Ibig sabihin, hindi po sila mga lehitimo na Kim Pao fans. So maraming salamat po sa komento, Ginang Norma Daya. God bless and mabuhay po kayo. So eto na nga, pag-usapan na po natin itong pinagkakaguluhan ngayon sa mundo ng social media. Walang iba kundi po ito nga, picture or video po ni na Kim and Paolo Avellino habang nag-aantay po ng pag-roll ng camera. Ito po yung eksena ni na Kim and Paolo Avellino. Wala pa pong camera mga kakimpaw, nag-aantay pa lang. Pero eto yung ganap kay Kim and Paolo. Si Paolo po, kinuha talaga yung kamay ni Chinita Prinsesa. Siya talaga mga kakimpaw yung kumuha una hanggang sa, ayun, nag-holding hands na po sila. So si Paolo Avellino po talaga yung Gina G at inlababo na inlababo kay Chinita Princess mga kakimpaw. Sabi nga dito ng ilang mga Kimpaw fans, so, yan, mga eksenang yan ang hinahanap ko kay Paolo, kundi pastolen, wala. Laging patago, ayaw magpakita, hindi mo alam kung nahihiya siya or ikinakahiya niya or may pinagtataguan, big check yan. Dahil may nag-reply na ganyan po talaga ang mga tahimik na tao, parang asawa ko, pero napakalambing po nila. Nagpapakamalan po silang suplado. Sabi pa ng isa dito, pangpakalma ng Kimpaw yung holding hands nila, lalo na pag mahirap yung scene nagagampanan nila. Ganyan na talaga ang Kimpaw kahit sa What's Wrong with Secretary Kim at My Love Will Make It Disappear. Tapos ngayon sa The Alibi, always na yung gesture na paborito ng Kimpaw. So grabe, nakakilig lang po mga Kimpaw, diba, na makitang ganito si Kim and Paolo Avellino sa likod po ng camera. Kung wala pang stolen, kung wala pang nag-video nun, aba hindi natin makikita, no? Na meron palang holding hands na naganap at si Paolo Avellino ang nag-first move. So kinilig din po ba kayo mga kakimpaw dito? For sure yung mga bashers, inggit na naman yon sa nakita nilang pa-video, diba? So maraming salamat sa kumuha ng video na yan dahil napasaya nyo na naman po ang buong Kimpaw fans. Next topic naman, pag-usapan natin mga kakimpaw. Eto pong nakuhang boto ni Kim and Paolo Avellino para po yan sa Gawad Dangal Pilipino Award. So as of 1 p.m. August 18, here's the ranking. First, 18,408 ang Kimpaw. Second, 17,960 ang JM Piang. Third, 12,994 ang Dasbia. At pang fourth, ang 3,080 Kyrene. So nangunguna po tayo mga kakimpaw. So keep voting lamang po dito sa Gawad Dangal Filipino Awards. With the cause po yan mga kakimpaw, okay? Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan natin etong nabasa ko po sa update natin kanina lamang na ito pong si Kim and Paolo Avellino ay meron pong international shoot daw. Sabi nga dito ni Irene Miguel Kak, narinig ko sa unang balita may international shoot daw sila na ipoproduce ng i-co-produce ng American producer para sa documentary nila kasama ang Times Magazine. Dahil daw sa laki ng gross ng movie nila, kaya sana malapit na. So wow, nakaka-amaze mga kakimpaw, 'di ba? Meron po silang international shoot na i-co-produce po ng American producer. Nako, nakaka-excite to mga kakimpaw ha. Sana totoo tong balita na to dahil big achievement na naman ito for Kim and Paolo Avellino. Kaya ngayon, congratulations na agad-agad kay Kim and Paolo Avellino sa panibagong blessing, sa panibagong achievement nila na ito. So maraming salamat Ma'am Irene Miguel sa pagbahagi po ng good news. So nang sa inyo dito mga kakimpaw, please comment down below and don't forget to like, share, and subscribe.